Ang aklat ni Honas. Honas, Kabanata 1. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Honas na anak ni Amitay, na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko." Ngunit si Honas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. At siya'y lumusong sa Jope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy, nagbayad siya ng upa niyaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Nang magkagayoy, nangatakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kani-kanyang Diyos, at kanilang inihagis sa dagat ang mga daladalahang nangasasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Honas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan, at siya'y nahiga at nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy, lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan, at sinabi sa kanya, "Ano ang inaakala mo? O matutulungin? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo, upang huwag tayong mangamatay." At sinabi ng bawat isa sa kanila, sa kanyang kasama, "Magsiparito kayo at tayo'y mangagsapalaran, upang ating maalaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin." Sa gayoy, nangagsapalaran sila, at ang palad ay nahulog kay Honas. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, "Isinasamo namin sa iyo na inyong saysayin sa amin, kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Ano ang iyong hanap buhay? At saan ka nanggaling? Ano ang iyong lupain? At taga saang bayan ka?" At kanyang sinabi sa kanila, "Ako'y isang Hebreo, at ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit, na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain." Nang magkagayoy, nangatakot na mainam ang mga tao, at sinabi sa kanya, "Ano itong iyong ginawa?" Sapagkat talastas ng mga tao na siya'y tumakas mula sa harapan ng Panginoon, sapagkat isinaysay niya sa kanila. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, "Anong gagawin namin sa iyo, upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos." At sinabi niya sa kanila, "Ako'y inyong buhatin, at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy, ang dagat ay tatahimik sa inyo, sapagkat talastas ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo." Gayunmay, ang mga lalaki ay nagsisigaod na mainam upang bumalik sa lupa, ngunit hindi nila magawa, sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos laban sa kanila. Kaya't sila'y nagsidaing sa Panginoon at nangagsabi, "Ipinamamanhik namin sa iyo, O Panginoon, ipinamamanhik namin sa iyo, huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito, at huwag mong ihulog sa amin ang walang salang dugo, sapagkat ikaw, O Panginoon, iyong ginawa ang nakalulugod sa iyo." Sa gayoy, kanilang binuhat si Honas at inihagis sa dagat,
at ang dagat ay tumigil sa kanyang puot. Nang magkagayoy, nangatakot na mainam ang mga tao sa Panginoon, at sila'y nangaghandog ng isang hain sa Panginoon, at nagsipanata, at inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas. At si Jonas ay napasatyan ng isda na 3 araw at 3 gabi. Jonas, Kabanata 2. Nang magkagayoy, nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda, at kanyang sinabi, "Tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng Sheol ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig, sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman, sa gitna ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko, ang lahat ng iyong alon at lahat ng iyong malaking alon ay umaapaw sa akin. At aking sinabi, ako'y nahagis mula sa harap ng iyong mga mata. Gayunmay, titingin ako uli sa iyong banal na templo. Kinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay pumilipit sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng mga bundok. Ang lupa, 10 ng kanyang halang, ay tumakip sa akin magpakailanman. Gayunmay, isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay. O Panginoong kong Diyos, nang ang aking kaluluwa ay nang lupaypay sa loob ko, naalaala ko ang Panginoon, at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ang nagsisilingap ng mga walang kabuluhang magdaraya, binabayaan ang kanilang sariling kaawaan. Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin yaong aking ipinanata, kaligtasay sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagsalita sa isda, at iniluwa si Jonas sa tuyong lupa. Jonas, Kabanata 3. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na ikalawa, na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroong ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo." Sa gayoy, bumangon si Jonas, at naparoon sa Ninibe, ayon sa salita ng Panginoon. Ang Ninibe nga ay totoong malaking bayan, na 3 araw na lakarin. At pumasok si Jonas sa bayan, na may 1 araw na gumagala, at siya'y sumigaw, at nagsasabi, 40 araw pa, at ang Ninibe ay mawawasak. At ang bayan ng Ninibe ay sumampalataya sa Diyos, at sila'y nangaghayag ng ayuno, at nangagsuot ng kayong magaspang, mula sa kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Ninibe, at siya'y tumindig sa kanyang luklukan, at hinubad niya ang kanyang balabal, at nagbalot siya ng kayong magaspang, at naupo sa mga abo, at kanyang inihayag at itinanyag sa buong Ninibe sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, na sinasabi, "Huwag lumasa, maging tao ni hayop man, bakahan, ni kawan man, ng anumang bagay. Huwag silang magsikain, ni magsiinom man ng tubig, kundi mangagbalot sila ng kayong magaspang. Ang tao, at gayon din ang hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos. Oo, talikdan ng bawat isa
ang kanyang masamang lakad at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisisi at hihiwalay sa kanyang mabangis na galit upang tayo'y huwag mga matay? At nakita ng Diyos ang kanyang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad, at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila, at hindi niya ginawa. Honas, Kabanata 4. Ngunit naghinanakit na mainam si Honas, at siya'y nagalit, at siya'y nanalangin sa Panginoon, at nagsabi, Ako'y nakikipanayam sa iyo, O Panginoon. Di ba ito ang aking sinabi, nang ako'y nasa aking lupain pa? Kaya't ako'y nagmadaling tumakas na patungo sa Tarsis, sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi ka sa kasamaan. Kaya nga, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, nakitlin mo ang aking buhay, sapagkat mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. At sinabi ng Panginoon, Mabuti baga ang iyong ginagawa na magalit? Nang magkagayoy, lumabas si Honas sa bayan, at naupo sa dakong silanganan ng bayan, at dooy gumawa siya ng isang balag, at naupo siya sa ilalim niyaon sa lilim, hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa bayan. At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halamang kikayon, at pinataas sa itaas ni Honas, upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy, natuwang mainam si Honas dahil sa kikayon. Ngunit naghanda ang Diyos ng isang uod nang mag-umaga ng kinabukasan, at sinira ang halamang kikayon, na anupat natuyo. At nangyari, nang sumikat ang araw, na naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silanganan, at sinikatan ng araw ang ulo ni Honas, na anupat siya'y nang lupaypay, at hiniling niya tungkol sa kanya na siya'y mamatay, at nagsasabi, Mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. At sinabi ng Diyos kay Honas, Mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon? At kanyang sinabi, Mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. At sinabi ng Panginoon, Ikaw ay nanghinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man, na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. At hindi ako nanghihinayang sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, na mahigit sa 120,000 katao na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay, at marami ring hayop